Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pebrero pa lang pero nainitan na ba kayo? Naku, pagdating daw ng Marso, mas mainit na panahon pa ang ibinababala ng pag-asa kasabay ng El Nino. Mas matinding alinsangan daw ang mararanasan kumpara noong nakarang taon. Ang damang init pwede raw umabot ng higit 40 degrees Celsius. At ngayon pa lang, delikado na po sa heat stroke ang mga alagang hayop. Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Sa tindi ng init, nanghihina at naglalaway na mga alagang baka na ito sa bayan ng Mangaldan sa Pangasinan. Indikasyon daw ito ng heat stroke. Dapat well-monitored yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema na rin ang heat stroke sa mga alagang hayop sa Zamboanga City na ang ilan iniiwang nakatali sa ilalim ng tirik na araw. Kaya sinasabihan na ang mga magsasaka na ililim ang mga alagang hayop. We advise yung mga special mga farm animals not to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Sabi ni DA Undersecretary Deo Gracias Victor Sabellano, pinaalalahanan na nila mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Inaalala raw kasi ng ahensya na maliban sa pagkaubos ng damo sa bukid, maaari ring maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais. Tamang paghandaan, sabi ng Pag-asa, dahil batay sa kanilang forecast, mas iinit pa hanggat maramdaman ang full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila, halimbawa, sa Marso, maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init, maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Mas mainit pa raw kaysa sa naranasang summer noong nakaraang taon. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Pag-inom ng tubig ang panabla ni JR, lalo na't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento kahit tanghaling tapat. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik na araw, pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Hindi raw nakikita ng MWSS ang water service interruption dahil may mga alternatibong water supply kahit bumaba ang level ng Angat Dam. Pero paano ang kuryente? Lalo tataas ang konsumo kasabay ng pag-init ng panahon. Sa simulation ng Department of Energy, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Kaya kakayanin daw ang pagtaas ng demand, huwag lang pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatuto, 24 oras. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga peking e-travel website na naniningil. Scam po yan dahil walang binabayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno na required fill-upan ng mga pasaherong papasok ng bansa. At nakatutok si Salima Refrat. Mula sa Immigration Arrival Card, Customs Declaration hanggang sa Bureau of Quarantine Health Declaration, pwedeng ma-access lahat sa Philippine Travel Information System o e-travel website na binuo para maging iisa na lang ang sistemang ginagamit para magsumite ng impormasyon ang lahat ng papasok ng Pilipinas. Pero pati yan, nagagamit na rin daw ngayon sa panloloko. Babala ng Bureau of Immigration, may mga nagsulputang mga peking e-travel websites na nambibiktima at namemera umano ng mga pasaherong papasok ng Pilipinas. Ang siste, nagkukunwari ang mga ito na opisyal na e-travel website ng pamahalaan at naniningil ng mula 3 hanggang mahigit 5,000 piso. Iba't iba po yung presyo, as much as $100 ang sinisingil po nitong mga e-travel websites na to. Kinukuha po ang information ng mga individual na nagsusulat dito. Pero sabi ng BI, walang kailangang bayaran sa lehitimong e-travel website ng gobyerno. Ang e-travel po ay libre
Libre po ito sa government website. Kung nakita po nila na sinisingil po sila ng mga websites na ito, ay magduda na po tayo. Isa ito dun sa mga peking e-travel website na nagbabala yung Bureau of Immigration. Hihingan ka dito ng mga sensitibong impormasyon tulad ng iyong buong pangalan, birthday, pati passport number. At sa website na ito rin, sisingilin ka ng $52 o halos 3,000 piso para sana sa e-travel pass na wala naman talagang bayad. 8 website na ang natukoy at iniimbestigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Inaalam na rin kung mga Pinoy rin o mga banyaga ang nasa likod ng mga ito. Sila ay nakabase sa IP record sa labas ng bansa. One is in Spain. We're doing efforts to block them para hindi na makadali ng mga inbound Philippines. Our objective now is to make a formal complaint doon sa platform where they are hosted. Abiso ng CICC maging mapanuri, siguruhing tama at opisyal na portal lang ang papasukin. Pumunta sila sa official website. Wag lang yung porque na-type mo kay Google Search, yung unang lumabas, yun na yun. Dapat lagi may .gov.ph. Para sa mga sumbong patungkol sa mga peking e-travel websites at iba pang cybercrimes, maaaring magsumbong sa CICC. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refra, nakatutok 24 oras. E-trike sa SLEX at e-trike na minamaneho ng bata. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng lumalala raw na problema ng kawalan ng kontrol sa paggamit ng e-vehicles, lalo po sa highway. Kaya naman may binabalangkas ng guidelines para i-regulate sila. Nakatutok si Oscar Oida. Sa mga videos na ito na kinalap sa social media ng MMDA, kita ang panibago nila ngayong sakit ng ulo, ang mga e-tricycle. Tulad na lang ng isa na ito na bumabiyahe sa gitna ng South Luzon Expressway. Ang e-trike naman ito, batang paslit ang nagmamaneho. Ilan lamang yan sa mga napakarami umunong dahilan ayon sa MMDA para lubhas silang mabahala sa paglipana ng mga e-tricycle sa mga pangunahing kalsada. Base sa datos mula sa MMDA, umabot sa 556 ang bilang ng mga naitalang aksidente na kinasangkutan ng mga electric bicycle noong nakaraang taon. Ang nakababahala pa raw, may mga e-tricycle na ginagamit pang pasada. Kaya sabi ng LTFRB, kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at posible hong tumulong po kami sa paghuli ho ng mga e-trike ho at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho, bagamat wala hong mga prangkisan. Kung tutuusin, matagal na silang ipinagbabawal sa mga malalaking daan. Ang problema, paano namin huhulihin? Wala kaming ma-issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho. Hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi rehistrado. Kaya isang technical working group na binubuo ng mga representante ng iba't ibang traffic agency at LGU traffic heads ang itinatag para humulma ng guidelines na magiging gabay para ma-regulate ang mga e-tricycle sa daan. Itong pag-aaralan natin yung registration, no, na masasakyan, licensing of the person, no, kung hindi naman sila national roads, kahit ng public roads, no, as long as lumabas sila sa komunidad, at makaka-apekto sila sa daloy ng trapiko, road safety. Aminado ang 42 anyos na housewife na si Joan Pascual na malaki ang naging tulong sa kanya ng kanyang e-tricycle, partikular sa mga pang-araw-araw na gawain. Kaya pangamba niya sa mga binabalak na regulasyon, baka mauwi lang daw ito sa sandamakmak na gastos. Kaya nga e-bike na yung kinuha namin para hindi na kami gagastos, hindi na kami maabala ng mga pagkuha ng lisensya. Di nalalayo dito ang sentimiento ng food delivery rider na si Junel Pagasian na gumagamit ng e-motorcycle sa kanyang pangkabuhayan. Pero sa isang banda, maganda rin daw ito para sa safety ng lahat. Kung yun naman po yung sasabihin ng government natin, wala po tayong magsusunod na lang din po. Ang Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP
wala naman daw nakikitang problema sa binabalak na pag-regulate ng mga e-tricycles at e-motorcycles. Kailangan talaga din kasi dito is control. Kahit sino pwedeng gumamit ng mga e-trike at e-bike. Kahit bata, kahit matanda. Tapos nagkaroon ng aksidente o ang responsibility is mabigat. Sa tansya ng tinatag na Technical Working Group, posibleng magawa nila ang mga guidelines bago matapos ang buwan. Kasunod nito ay ipipresenta raw nila ito sa Metro Manila Council. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Naglabas ang COMELEC ng form para sa withdrawal o pagbawi ng mga pirma sa mga signature sheet o petisyon para sa People's Initiative. Sa naturang form, hihingin ang personal na detalye ng botante, gaya ng pangalan, address at precinct number kung saan ito nakarehistro. Kailangan ding ilagay sa form ang dahilan o mga dahilan ng pagbawi ng pirma. Makukuha ang mga signature withdrawal forms sa offices of the election officers sa buong bansa at isusumiti rin sa parehong opisina. Nilinaw naman ng COMELEC na ang pagtanggap nila ng withdrawal forms ay para lamang sa pagre-record at hindi ito formal na aksyon ng komisyon kaugnay sa mga petisyon para sa People's Initiative. Lusot na sa pangalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 100 pisong minimum wage hike sa pribadong sektor sa buong bansa. Pero umalma ang isang samahan ng mga employer sabay babala sa posibleng epekto ng dagdag sahod sa mga bilihin. At nakatutok sina Marizo Mali at Tina Panganiban Perez. Bilang pa-Valentine's daw, inihabol pa kagabi ng Senado ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng panukalang 100 peso daily minimum wage increase sa pribadong sektor sa buong bansa. Sa ngayon kasi nasa 610 pesos lang yan sa Metro Manila. Mas maliit kung nasa agriculture sector o maliliit na negosyo na konti ang empleyado. Lalong maliit sa ilang rehiyon. May ilan daw sa Visayas at Mindanao na nasa mahigit 300 pesos lang yan, ayon sa Senate President. Ito po ay regalo para sa ating mga manggagawa sa araw ng Valentine's. It's time to help our workers, ating mga manggagawa sa mga panahon na yun na napakataas ng presyo ng bilihin at ng mga basic utilities. Apela niya sa Kamara, ipasa rin ang pantapat nilang panukala. Maganda man ang intensyon. Nakulangan ng isang leader ng Kamara sa 100 pesos. Kung pwede, ipatupad yon at medyo ang liit talaga ng 100. Hindi siya kakayanin. Kaya dapat malaki siya. So there was a discussion na baka nasa mga 350, 400. Pero matagal nang nakabinbin sa Kamara ang mga panukalang dagdag sahod dahil kailangan daw mabalanse rin ang interes ng mga negosyante. Kasi pag tinaas natin yung sweldo, dapat nun kaya ng ating mga negosyante. Sa Pilipinas, 98 to 99% of the business sector are MSMEs. Maliliit na negosyante. Sabi rin ng partido ng mga manggagawa, kulang pa ang 100 pisong aumento sa minimum na sahod. Pero makatutulong na rin daw kahit papaano. Kahit na dagdagan mo na 100, naka-recover lang ang purchasing power na 610 sa inflation ngayon o sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Makakatulong sa take-home pay kahit papaano at maigsan yung agwat sa pagitan ng take-home pay ng ordinaryong manggagawa at cost of living. Pero ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP natatasan dyan. Okay lang yan, yung 30 pesos to 60 pesos na increase, kaya yan. Pero yung 100, kung catastrophe yan. Dalawa lang ang pwede mo gawin. Idagdag mo sa presyo mo kung kaya ng merkado. Kung hindi, magbawas ka ng tao. Yung ba gusto natin mangyari? Kung ipapasa sa consumer ang dagdag gastos, parang domino itong makakaapekto sa iba pang bilihin na sasaluhin ng lahat, kahit yung mga walang dagdag sahod. Bumababa na nga sana, patataas sila naman natin. Paano yung dinabigyan na 84% of the workers? Wala na pag-uhugutan yun, hindi sila kasama rin sa binigay, ng regalo ko no. Ayon sa ECOP, sa 52 million na nasa labor force, 5 million lang daw ang makikinabang sa panukalang aumento sa sahod na ito. Ibig sabihin, 10% lang ang magbebenepisyo habang ang 70% nasa informal sector ay walang makukuhang aumento sa sahod. Binabalanse kasi sa may mga pagkakataon po na hindi napaghandaan o kaya nagkaroon ng biglaang karagdagan,
meron po talaga naman yung epekto sa atin pong employment level, inflation rate, ganun din po sa tinatarget na GDP growth. Sabi pa ng DOLE, nakasalalay pa rin sa lehislatura ang pagpasa ng batas at tagapagpatupad lamang sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali. Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sa Marso pa ang Fire Prevention Month pero kabi-kabila na ang naitalang sunog sa Metro Manila at ilang probinsya. Marami ang nawalan na nga ng tirahan na matayan pa ng mga alagang hayop. Iyan ang tinutukan ni Mark Salazar. Ang sunog kalimitan ay isang iglap na sakuna pero nag-iiwan ng matagalang dusa. Kagaya ng nangyari sa mga bahay na ito sa ibabaw ng estero ng Barangay 330 Santa Cruz, Maynila. Pati nga mga bata tumulong na sa pag-apula ng apoy. Iniimbestigahan ng BFP ang sinasabi ng mga residente na nagsimula ang sunog sa demolition project sa katabing eskwelahan. Tinutuntun pa ng GMA Integrated News ang pamunuan ng eskwelahan para sa kanilang panig. Yung nag-asetilin daw dito sa may eskwelahan, umaksak daw doon sa bahay yung pinaka-ano nung ano. Oo. Saan pumunta? Doon, sa bahay doon. Sa kabila, sa likod niya noon, ng eskwelahan. Mabilis po. Mabilis po. 80 pamilya ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Walang taong nasaktan pero may mga alagang hayop ang nasawi. Yung malaki ko, matagal na sa akin. Yung mga ano na. Kasi mga 5 taon na rin yata. Kahit na nasunog na lahat, basta nasalba lang sana namin yung mga aso. Kasi kawawa, may buhay eh. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, hindi napapayagang makabalik sa ibabaw ng estero ang mga nasunugan. May nakahanda namang relocation site sa mga nasunugan at namigay na rin ng tulong ang LGU. Binulabog din ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 8 kagabi. Kabilang sa mga nadamay ang bahay ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang tenant na senior citizen ang nagtamo ng 3rd-degree burns sa kamay pero agad namang naisugod sa ospital. Ang bilis ng pangyayari. Yung bahay talaga to, dinilaan talaga mula 3rd floor pababa yung sunog. Yun, kaya lahat sira talaga. Tinatayang aabot sa 7 milyong piso ang halaga ng pinsala mula sa sunog. Naging hamon daw sa pagresponde ng mga fire truck ang matinding traffic kasabay ng Valentine's Day. Nakaresponde naman agad tayo kaso sa sobrang traffic, hindi agad na nakarating. Paresponde naman po. Sobrang laki na po ng apoy. Sobrang na po. Sumiklab din ang sunog sa ilang probinsya gaya ng nangyari sa isang apartment malapit sa White Beach sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Halata, nadadamay na yung kabilang building sa beach. Wala namang naiulat na nasaktan at patuloy ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Mahigit 30 istruktura naman ang nilamon ng apoy sa Cebu City. Nadamay rin sa sunog ang isang paaralan. Aabot umano sa mahigit 6 na milyong piso ang naging pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Umakyat pa po sa siyam na po ang nahanap na bangkay sa gumuhong bahagi ng bundok sa Maco, Davao de Oro. 14 sa kanila ang bigong makilala pero inilibing na. Nakatutok si Arjun Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa gitna na nagpapatuloy pa rin search and retrieval operation para sa 37 pang nawawala sa pagguho sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Inihatid na sa kanilang hantungan ang 14 na bangkay na nahukay pero di pa rin tiyak ang pagkakakilanlan o di kaya bahagi lang ng katawan ang nakuha. Unang batch sila ng mga pansamantalang inilibing sa Maco Public Cemetery. May nakadikit na code sa bawat kabaong at nicho para mas madaling matunton sakaling may lumapit na nawawala ng kaanak. Bali yung buhay na family members, kukunan din sila ng DNA sample para imamatch na lang natin yung sa kanila na DNA at saka yung DNA na nakuha natin sa mga unidentified bodies. Sa pinakahuling datos ng Maco MDRMO, umabot na sa 9 na po ang nahukay na bangkay sa Ground Zero. Karamihan daw sa mga sinuring bangkay
asphyxia by suffocation o kawalan ng nalalanghap na oxygen ang pangunahing rason ng pagkamatay. Yung iba kasi mostly may mga putol-putol na mga extremities, tapos yung ulo, yung abdomen. But in general naman talaga sa asphyxia by suffocation. Natukoy naman ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang isa sa magsisilbing temporary shelter area ng mga residente. Isang tent city ang planong itayo sa halos 1 ektaryang lote sa barangay Elizalde sa bayan ng Mako. Patuloy pa rin naman daw ang malalimang assessment ng MGB sa iba pang lugar na inirekomenda ng LGU na maging permanent relocation site. Kung ererekomenda naman daw ng MGB na wala na talagang papatirahin sa barangay Masara, sasang-ayon naman umano ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga residente. Eventually, ang barangay Masara kung i-proseso yun sa legal technical, pwede gina siyang mawala gina siya. For the sake of the people, no, kay above all ang kinabuhi mga tao ang importante di nato. Dili gyud pwede nga atong i-compromise din na. Para sa GMA Integrated News, Ori Gil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Sa halip na pera, iminungkahi ng DA na bigas ang ibigay na ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Yung hindi sakop ng programa pero kulang pa rin ang kita, ang pinag-aaralang bigyan din ng ayuda sa ilalim ng programang AKAP na pinupuna ngayon sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sige pa rin sa pagkayod si Jerry kahit tumatanggap ng ayuda mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang cash na natatanggap, kailangan pa rin daw niyang dagdagan. Paano pa kung palitan niya ng bigas na lang, gaya ng iminungkahi raw sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas? Ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pag-aaralan pa ito. We're giving them money. And unfortunately, because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that put pressure and inflationary in the market. Mas maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung makabili ka ng mga uniform, sapatos, at saka yung mga yung mga baon din po nila. Kung halimbawa kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin makuha. Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then, kung ito po yung rice, in the absence po, kung sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po yung makikita natin na problema. But then, kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Habang pinag-aaralan ng posibilidad na bigas sa ipamahagi sa mga beneficiaries ng 4Ps sa halip na pera, pinag-aaralan din daw ngayon ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda sa mga tinatawag na near poor. Near poor yung mga hindi nasakop ng 4Ps pero nagkukulang ang kita lalo pag nagmahal ang bilihin. Para sa kanila ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program na pinaglaanan ng 26 billion pesos pero wala pang guidelines sa pagpapatupad. Paglilinaw ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humiling nito. Pero sila ang implementing agency kaya kailangan daw nilang ipatupad ito. Ito naman po yung aming assurance. Na yan hindi magagamit sa kahit anong inisyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify kung sino man yung karapat-dapat na benepisyaryo. Ibig sabihin, hindi magagamit sa iba tulad ng pangako umanong pabuya sa mga pipirma sa People's Initiative na pinangangambahan ng Senado. Yan din ang giit ng Kamara matapos akusahang isiningit lang ang pondo sa Bicameral Conference Committee, sabay giit na pirmado ng mga senador ang budget kung saan nakapaloob ang pondo. Pero giit ni Senadora Amy Marcos, e-signature ang kanyang pirma sa Bicam report ng budget na naglalaman ng naturang pondo. Kinukuha yung aming mga e-signature, tapos sila na naglalapat dun sa final version na hindi kami dapat makialam daw sa mga house insertion. Sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros, ang mga senador, I suppose like other legislators, again, may presumption of regularity kami. At ngayon, na nahuli namin na, bakit may ganyan? Kung sinubukang gamitin or binalak gamitin para sa PI, the Senate will not stand for that. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Sa ating ulat panahon, lalo pang humina ang hanging amihan at halos hindi na rin ramdam, di gaya nung mga nakaraang linggo. Sa extreme northern Luzon na lang yan umaabot ngayon habang easterlies pa rin ang iihip sa malaking bahagi ng bansa. Kung ang amihan, malamig na hangin, ang easterlies naman ay yung mainit na hangin kaya asahan ang maalansangang panahon kapag ito ang dominant weather system. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng pag-ulan. Base na nga sa datos ng Metro Weather, posible pa rin bukas ang pag-ulan sa Cagayan, Cordillera, Aurora, Quezon, Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero pwede pang magbago yan kaya lagi pong mag-monitor. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas gaya po sa Aklan, Capiz, Antique, Negros Provinces, Cebu at Bohol, pati sa Southern Leyte kung saan posible ang malalakas na buhos ng ulan. Mag-ingat din po ang mga kapuso natin sa Mindanao dahil uulanin ang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargel. Dahil mahina ang amihan, wala nang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa. Ibig sabihin, pwedeng pumalaot o maglayag kahit ang maliliit na sasakyang pandagat. Hindi raw magsasampa ng reklamo ang pamilya ng nasawing lola sa pagbagsak ng bahagi ng parokya sa Bulacan. Tuloy ang investigasyon ng mga otoridad na dineklara ng condemned ang buong ikalawang palapag ng simbahan. At nakatutok si Joseph Moro. Kasunod ng pagbagsak ng second floor ng parokya ng San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa gitna ng pagpapaabaw ng mga deboto kahapon, nag-inspeksyon ngayong araw ang city building official. Kita ang inanay na kahoy ng ikalawang palapag. Kaya pinangangambahang marupok na rin ang iba pang bahagi ng second floor. Pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bakit? Because of infestations. Ang cause ng pagbagsak is termite infestation. And then nire-recommend na rin namin sa church na palitan na rin ng flooring. Steel or concrete or pwede pa rin wooden, pasta treated. Permanent structure ang concrete. Pinabubuklat din ang bubong ng simbahan para makasiguro kahit gawa naman sa bakal ang pangsuporta dito. Kinundina na ng city building official yung second floor o yung mezzanine ng simbahan. Kaya itong ibabaw niyan, itong palibot na to, at hanggang dyan ay hindi na pwedeng gamitin pansamantala. Pero ayon naman sa city building official, itong gitna ng simbahan ay maaaring pagdausan ng misa. Pero kailangan muna nilang magdesisyon kung kailan pwedeng gawin yan. Hanggang linggo raw pag-aaralan kung pwede nang magdaos ng misa ulit dito. We will have to depend on the go signal of the city government. Sa kabila ng trahedya, wala namang balak kasuhan ng panagutin ang pamilya ng mga biktima, kabilang ang nasabing 80 anyos na choir member. Wala naman dapat sisihin. Nasa mabuti na rin kalagayan ang 83 anyos na ginang na nadaganan sa dibdib at naging kritikal ang kondisyon. Nasa ground floor siya nang mangyari ang aksidente. Doon kami ninenervyos dahil baka, di ba, yung age niya kasi baka hindi niya kayanin. Inoobserbahan naman ang ginang na si Mila Galos na nasa ibabari noon. Nagkabukol at nadaganan ng paa niya. Nadaganan na, hindi niya na rin po alam. Nabasag nga po yung salamin niya. Aksidente po talaga yung nangyari. So wala naman po yung may gusto siguro sa nangyari na yun. Nasa maayos na rin kalagayan ang lampas 50 pang ibang nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin napapanawan ng pag-asa ang ilang kaanak na mga nawawalang sabungero na mahanap ang mga mahal sa buhay. Sa gitna nito, umapa sila sa Justice Department dahil sa hindi na nasundang case conference kaugnay nito. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Naipadala pa ni Glenn Hermar, isa sa 36 na mga nawawalang sabungero, ang video na ito sa kanyang asawa noong gabi ng May 11, 2021 habang siya ay nasa isang sabungan sa Santa Cruz sa Laguna bago siya nawala. Si Hermar ang kumukuha ng video. Kasama niya noon sa sabungan sina Kiel Bohol, Mark Joseph Ignacio, Romualdo Diano, Eric Legaspi at Nerio Anticristo na pawang nawawala rin. Yan ang huling kita ko sa anak ko. Yun yung kasama niyang iba? Wala na rin. Sabay-sabay sila nawala? Sabay-sabay silang nawala. Ang pagkawala ng 6 na sabungerong ito na pawang mga taga Bulacan, magtatatlong taon nang nananatiling walang linaw. Walang reklamo na naihain sa piskalya dahil kulang daw sa ebidensya.
di pa ba ebidensya na handun sa sabungan? Kaya sobrang nakakalungkot. Wala na rin daw nangyari sa buwan ng case conference sa Department of Justice na nooy walang patid nung mainit pa ang usapin. Nung nakaraan po January, hindi po natuloy. Tapos nangako po ulit sila na ngayong February, imimit nila yung mga kamag-anak ng mga nawawala. Matatapos na naman po yung February. Wala na naman pong update sa amin kung kailan kami pupunta ng DOJ. Sa ngayon, pinipilit na lang daw ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na huwag panghinaan ng loob. Ano na yung plano nila para sa amin? Hindi naman kami bibitiw kahit abutin ng ilang taon yan. Meron pa po ba kaming iniintay na hustisya? Yun po malaking katanungan sa amin eh. Kasi kami po hanggang ngayon, hindi kami sumusuko hustisya sa kanilang pagkawala po. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Justice. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Imbes na ibenta, hinahayaan na lang daw mabulok ng ilang magsasaka ang ilan sa mga tanim nilang bell pepper dahil sa baba ng farm gate price nito. Ang tugon ng pamahalaan sa pagtutok ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Natutuyo at nabubulok na ang ilang tanim na bell pepper sa San Vicente, Ilocos Sur. Pinabayaan na raw yan ng mga magsasaka. Ang ilan, ibinenta na lang sa halagang 10 hanggang 20 piso kada kilo para mapakinabangan kahit paano. Sa ngayon, ayon sa ilang magsasaka, 50 pesos kada kilo ang farm gate price. Mababa sa dating 180 hanggang 250 pesos per kilo. Nasa 100 piso naman daw ang presyo kada kilo sa mga pamilihan. Sabi rin ni Joel na magsasaka sa San Ildefonso, pahinog pa lang ang bunga ng kanyang mga tanim na bell pepper, palugi na raw ang presyo nito. Kung tuluyang bumaba ang presyo, hindi na raw niya ibebenta ang mga tanim. Mahal pa raw kasi ang gagastusin niya sa spray at upa sa mag-aani. Nababangge aming estimarenin. Ayon sa High Value Crops Coordinator, kakaunti ang nagtanim ng bell pepper kaya walang overproduction. Bumagsak ang presyo dahil daw sa mga trader. Konti yung farmer natin, grower, tungkol sa bell pepper. Pero yung mga traders natin, sabay-sabay para pabagsakin yung presyo. Bilang tugon sa mababang farm gate price, nakipag-ugnayan na ang Provincial Agriculture Office sa Agricultural Marketing and Agribusiness Department ng DA. Ito raw ang hahakot at bibili sa mga ani na magsasaka at direktang ibebenta sa seller. Yung mga consolidator na dito sa Ilocos Sur, siya na ang magde-deliver na doon. Kaya ang presyo nun, sir? Kaya yung presyo tatas kasi wala yung middleman eh. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Inilunsad ngayong gabi ang isang proyekto na layong mapabilis ang internet sa bansa. Iyan ang Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatutulong din ito para sa mga technology-centric business na lalo raw magpapalago sa ekonomiya. Mahigit 2,000 kilometro ang network na pinakamahaba at may highest capacity na kayang magkonekta sa mga isla ng bansa mula Quezon hanggang Zamboanga. Teknolohiya ito ng Japan, nakatuwang sa naturang proyekto. Bukod sa Pangulo, dumalo rin sa pagpapasinaya ang ambassador ng Japan. Glowing bride, muli si Heart Evangelista sa renewal of vows nila ni Senator Chiz Escudero sa mismong lugar kung saan sila kinasal 9 years ago. At extra special pa dahil this time, present na ang mom ni Heart as she walked down the aisle. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung kahapon, dramatic in a white gown by the beach, si global fashion icon Heart Evangelista. Ngayong araw, isa siyang stunning bride in her custom Elisab wedding gown sa renewal of vows nila ng mister na si Senator Chiz Escudero sa Royal Villa ng Balesin Island. Sa post ng Harper's Bazaar Singapore, kita ang intricate details ng elegant couture gown at bouquet. No less than celebrity photographer BJ Pascual ang kakulab ni Heart para sa feature na ito. Suot din ni Heart ang bespoke necklace, adorned with diamonds na koleksyon ni Heart at ang ilan ay bigay ni Chiz at mga magulang. Sa post ng fashion designer na si Michael Leyva, nakuhanan si Heart habang nag-aabang sa pagbukas ng pintuan ng villa, moments before the ceremony.
Sa kuha naman ang makeup artist ni Heart na si Albert Cunyawan. Radiant at kapuso star while walking down the aisle. Captured din ang emotional moment ni Heart with Mommy Cecilia na naghatid sa kanya sa mister na si Senator Cheese kasama ang mga anak na sina Kino at Chessy. Ang intimate ceremony dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Kasabay ng renewal of vows ay ipinagdiriwang din ni Heart and Cheese ang kanilang 9th wedding anniversary. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.